Now, sa ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid, napapansin po natin yung English translation ay nasa whiteboard at ang tatalakayin lamang po natin is verses 9 to 10. Dalawang teksto lamang ho. Sa ating huling pag-aaral, tinalakay ho natin that may mga tao ho, dalawa po ang kanilang kahihinatnan o magiging kahihinatnan depende po sa kanilang response sa bato. At yung buhay na bato na binabanggit po ng Biblia ay walang iba kundi si Kristo. He is the living stone. He is the chief cornerstone. Siya ang bato at pundasyon ng iglesia. At sa gayon, kung ano man po ang magiging response po natin dyan sa bato, ay makikita po natin dito sa talatang 7. Kung itataas po natin ang basa sa talatang 7, sabi po ng Biblia, kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap ang sinasabi sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. So dito, tulad po na ating pinag-aralan po last Friday, dito ho natin natutunan mga kapatid, that dahil po si Kristo ang batong pundasyon, dahil po si Kristo is the chief cornerstone of the church. Siya po ang pundasyon, siya po ang ulo, siya po mga kapatid, ang masasabi po natin bato of that church. Sabi po ng Biblia, ang sino man magtitiwala ho sa Kanya ay hindi po mapapahiya. Ang sino man po ang magtitiwala ho sa Kanya ay hindi po matitisod. Pero sa mga hindi at ayaw tumanggap po sa bato, sabi ng Biblia, dudurugin sila. Nang ibig sabihin po nito, ang sino man po magtatanggap kay Kristo at magtitiwala kay Kristo ay makakatanggap po ng buhay na walang hanggan. Subalit ang mga taong ayaw tumanggap po kay Kristo, ang salita na dudurugin po sila ay katumbas ng salitang mapapahamak sila. Mahuhulog ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Na bakit napaka-importante na ma-refresh po ang ating kaisipan sa ating mga tinalakay last Friday? Dahil kung mapapasin niyo po dito sa talata 9, sabi po ni Pedro, but you. Yung salitang but you is another way of saying, kung yung mga taong ito na hindi sasampalatay kay Kristo ay kanyang dudurugin dahil ay nila tanggapin ang Panginoon, pagdating naman sa inyo o subalit pagdating sa inyo, hindi ito pwede mangyari. So yun ang ibig sabihin po ni Pedro dito. Kung yung mga taong ayaw tumanggap kay Jesus ay kanyang dudurugin balang araw, pagdating naman sa inyo, hindi ito mangyayari. At may 4 na dahilan kung bakit hindi ito mangyayari sa kanyang iglesia. Unang-una, kung babasahin po natin sa talata 9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya. So there are 4 things, 4 reasons, 4 titles na ibinigay po ni Pedro para sa iglesia kung bakit hindi sila dudurugin ng Diyos. Unang-una, sila po ay isang chosen race. That's 1. Pangalawa, they are a royal priesthood. That's 2. Pangatlo, they are a holy nation. At ang pang-apat, a people for possession. O sa ibang salin, which is better understood, we are God's special possession. Dito ho natin natututunan mga kapatid na kapag tayo ho ay pinili ng Diyos, hindi na ho tayo pwede mapahamak pagdating po sa kabilang buhay. Dito rin po natin natututunan na kung tayo po ay mga mamamayan ng Diyos, kailanmay hindi niya ho tayo pababayaan. At dito rin ho natin natututunan
Dahil po tayo ay espesyal sa harapan po ng Diyos dahil tayo ay inilagay mismo in Christ Jesus. Iingatan po tayo ng Panginoon to the very end. And for these 4 titles and reasons is the reason why, mga kapatid, hindi ho tayo mapapahamak. Bagamat sila po ay nakakaranas po ng pag-uusig, bagamat sila po ay nagsipangalat sa iba't ibang lugar, dahil po mga dayuhan ho sila, at bagamat hindi sila kabilang sa mga taong umaayaw o tumatanggi na tanggapin ang Panginoon Jesucristo, ang rason kung bakit hindi sila mapapahamak, kundi pararangalan pa sila, is because number 1, they are a chosen race. Now, in your English translation, kung mababasa po natin, ang nakalagay po dito is, but you are a chosen people. Now, maaari ho natin tanungin, bakit dito sa English translation sa NIV or ASND, nakalagay po a chosen people. Pero dito po, nakalagay a chosen race. Is because, ang salitang ginamit po dito sa wikang Griego is the Greek word genos. Genos. Now, yung ibig sabihin po ng genos could mean this: kind, race, people, or minsan, generation, kind, race, or people. Ngayon, it is interesting dahil the reason why sinasabi po ni Pedro that they are a chosen race is because, kung babalikan po natin on chapter 1 ng unang Pedro, tignan niyo po yung sinabi ho niya dito sa unang Pedro, kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Unang Pedro, kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Sabi po ng Biblia, mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal ko mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu, para sundin nyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan nyo sa pamagitan ng kanyang dugo. So 2 beses binanggit po sa Tagalog, kayo'y mga pinili. Kayo'y mga pinili ng Diyos Ama noon pa man. Now, it's interesting, kapag tinalakay ho natin ang abong aklat po ng unang Pedro, the major theme na bahagi po sa aklat na ito ay yung doktrina ng election. Hindi nawawala ang doktrina ng election sa unang Pedro. At bakit po napaka-importante na i-remind po ang iglesia na sila'y po ay pinili po ng Diyos. Sa mga ibang tao, kapag naririnig po nila ang doktrina ng election, kapag hindi nila nauunawaan maigi kung bakit po namimili ang Diyos, and that is because of His sovereign grace, at hindi dahil po may nakita ho siya sa atin na mabuti, and etc., minsan ang nagiging sagot po ng tao dito, o tutol minsan ng tao is, napaka-unfair ng Diyos. Pero sa mga nakakaunawa kung bakit po itinuturo ho ito ng Biblia, alam natin, God doesn't have to choose us. But He did. And bakit napakagandang reminder po yun sa atin dahil kapag tayo ho ay nakakaranas ng anumang klaseng trahedya, pagsubok, tukso, paghihirap, downside, downtime, discouragement, kapag pinapaalala ho sa atin ng banal na Espiritu, mga anak, kayo'y aking pinili. At bakit napaka-importante na yun po ay tumimo sa ating isip at puso? Dahil kapag pinapaalala ho sa atin ng banal na salita ng Diyos na tayo po ay mga pinili ng Panginoon, alam ho natin sa Biblia, lahat ng pinili ng Diyos, they will persevere to the very end. Lahat ng pinili ng Diyos kahit anong trahedya na maranasan po nila, ang kanilang pananampalataya will never fail. Bakit po? Dahil ang nagbibigay ng pananampalataya, ang nagsasustain ng pananampalataya, to why we persevere to the very end, is grounded in Christ through election. Kaya kung walang election, mga kapatid, sigurado, lahat ho tayo, we are not going to remain in Christ.
Pero dahil po yung ginawa ng Diyos in choosing us, not because of our good, not because of our performance, pero dahil po sa kanyang pag-ibig, He is now reminding the church that is being persecuted, hindi kayo katulad ng iba. Kapag inuusig, titiwalag. Hindi kayo katulad ng iba na kapag napakinggan nila ang ebanghelyo, hindi na sila susunod. Hindi na tatanggapin si Jesus. At balang araw, sila'y dudurugin. Pero kayo'y hindi katulad nila dahil you are a chosen race, a chosen people. Now here's what's interesting. In the Old Testament, before we get there, sa talata 9 hanggang 10, these two verses, mga kapatid, bagamat isa lang po ang citation mula po sa Lumang Tipan, at least per verse, pagdating po sa mga nabanggit po dito, verse 9 and 10, these two verses mention so many passages sa Lumang Tipan. Halimbawa, bakit po sila tinawag chosen race? Well, bago nga po dumating ang bagong tipan, meron tinatawag Lumang Tipan. So ayon po dito sa Isaiah chapter 43, dito po tayo sa Isaiah 43, Isaiah 43, at simulan po natin dito sa talatang 15. Isaiah 43, verse 15. Isaiah 43, verse 15. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia po dito, mga kapatid. Sa verse 15. Ako ang Panginoon, ang iyong banal na Diyos, ang lumikha sa Israel, ang iyong hari. Ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Tinipon ko ang mga karway, mga kabayo, at mga sundalo ng Egypto, at winasak sa gitna ng dagat at hindi na sila nakabangon pa, para silang ilaw na namatay. Pero huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Pararangalan ako ng maiilap na hayop, pati na ng mga asong gubat at mga kwago, dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. In English, sabi po sa verse 20, the wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen. So dito, kung titignan po natin ang konteksto ng Isaiah chapter 43, ito po ay isang pangako po ng Diyos para po sa kanyang mamamayan. He wants to give them hope that yes, inilabas ko kayo sa Egypto. Yes, nakaranas kayo ng maraming paghihirap. Pero ako ang gumawa ng lahat ng bagay na ito upang maranasan ninyo ang aking sovereignty at kabutihan. And I will prepare a place for you kung saan, bagamat disyerto ito, you will have something to drink, which is to mean, ako'y magpo-provide sa inyo sa mga lugar na imposible. Bakit po? Dahil kayo'y mga pinili ko. Now, that's in Isaiah. Pagdating naman po dito sa Deuteronomio Kapitulo 10, Deuteronomio Kapitulo 10, tignan niyo po ang sinabi ng Diyos patungkol sa mga Israelita. Deuteronomio 10, talatang 15. Deuteronomy chapter 10, beginning at verse 15. Deuteronomy 10, verse 15. Sabi po ng Biblia, ngunit, pinili ng Panginoon ang iyong mga ninuno para mahalin, at sa lahat ng bansa, kayo na mula sa kanilang lahi ang pinili niya hanggang ngayon. Yet the Lord set His affection on your ancestors and loved them, and He chose you, their descendants, above all the nations, as it is
today. So dito, nakikita ho natin that kung sa bagong tipan, ang tinawag po ng Diyos na chosen race, chosen people, ay ang iglesia, pagdating po sa lumang tipan, ang tinawag po ng Diyos bilang chosen people po niya ay ang mga Israelita. Now, upang maging parte of the chosen people, kailangan, mga kapatid, may kaugnayan po tayo unang-una kay Yahweh. Pangalawa, kailangan nagmula ho tayo mismo sa binhi ni Abraham. So sa lumang tipan, ang mga pinili ng Diyos ay walang iba kundi ang mga Israelita. Pero notice, in-apply ni Pedro yung salitang pinili, chosen people, chosen race, hindi sa mga Hudyo, kundi sa iglesia. Yung titulo na chosen, yung pribileyo na chosen, na sa lumang tipan was well known to be to the Jews, in-apply na ho ito ni Pedro para sa iglesia. So notice this, mga kapatid, bakit po tinawag tayo chosen race? Because a race in this context, or a people in this context, is plural. Hindi lang po ito limitado lamang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Hentil. So lagi ho natin iisipin, ayon po sa sinasabi ng Biblia, hindi lang ho tayo mga Kristiyano. Hindi lang po tayo mga makasalanan na pinatawad at iniligtas po ng Diyos. We are a chosen race, a chosen people. Kung sa lumang tipan, Israel was special, ang ating election, mga kapatid, is also special. Paano po naging special ho ito? Well, think about it. Sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa lahat ng mga kamag-anak ninyo, sa lahat ng mga kapamilya ninyo, sa lahat ng mga katrabaho ninyo, bakit ikaw ay pinili ng Diyos at yung mga iba ay hindi? Election is special. So tulad po sa lumang tipan, hindi lahat ng bansa pinili ng Diyos. Ang mga Canaanites, hindi pinili yan ng Diyos. Philistines, hindi yan pinili ng Diyos. Jebusites, hindi yan pinili ng Diyos. Perizzites, hindi yan pinili ng Diyos. Ang pinili po niya are the Israelites. So ganoon din po ang iglesia. Sa lahat ng tao na pwede piliin ng Diyos, tayo ay kanyang minahal. So bakit hindi tayo dudurugin ng Diyos balang araw? Dahil we are a chosen race. Number 2, tayo po ay tinawag a royal priesthood. Now, bakit po priesthood? Well, sa lumang tipan, usually a priesthood or yung mga order or line of priests usually is very specific. Halimbawa, ang pagiging pare or royal priest rather, hindi basta-basta. Sa lumang tipan, sa lahat ng mga tribo o lahat ng mga naging anak, we could say, nila Jacob, we could say that it was the tribe of Levi na tinawag po na maging mga pare. Not the tribe of Dan, not the tribe of Benjamin, not the tribe of Reuben, not even the tribe of Judah, but the tribe of Levi. Bakit po? Dahil yun ang ginusto ng Diyos. Even that is election. Yung pagpili ng Diyos sa tribo ng Levi is also election. Pwede po niya piliin ang Huda, dahil maganda po reputation ng Huda. Pwede niya po piliin ang Reuben, because sila Reuben and others were much older. Pero bakit po niya pinili ang Levi? Dahil gusto po maipakita at maipresenta ng Diyos, hindi nakasalalay yung mga ganitong klaseng tawag o opisina sa tao, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, ano po ang trabaho ng mga priesthood? Well, bago po natin sagutin ho yan, tignan po natin sa lumang tipan kung paano po gamitin yung salitang priesthood. Dito tayo sa Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. Talatang 6. Isaiah chapter 61, talatang 6. A royal priesthood. Isaiah 61, verse 6. Tignan niyo po yung sinasabi dito. Tatawagin kayo mga pare ng Panginoon
mga lingkod ng ating Diyos. Makikinabang kayo sa kayamanan ng mga bansa at magagalak kayo na ang mga ito'y naging inyo. And you will be called priests of the Lord. You will be named ministers of God. You will feed on the wealth of nations, and in their riches you will boast. Sino po yung mga tinawag na ministers ni Yahweh? Sino po yung mga itinuring ng Diyos bilang mga priests po niya? No one else but the Jews. Ang mga Israelita para sa Diyos, hindi lang po sila a chosen people, pero ang function po nila, now look at this mga kapatid, this is very important. Ito naging estado po noon ng mga Israelita. Sila po'y dati inalipin sa Egypto. Pero nung sila'y pinalaya, tulad po tayo, nung tayo po ay pinalaya ng Diyos, hindi po tayo palalayain na walang dahilan. Hindi tayo tatawagin, hindi tayo ililigtas ng Diyos na walang mangyayari. Tulad ho nito, hindi ka ililigtas ng Diyos para lang umupo at makinig ka lang. Gagamitin ka niya. So tulad din ng mga Israelita, ito ho ang nangyari. Sila'y pinatawad, sila'y tinawag, sila'y pinalaya mula sa Egypto upang maging ano? Upang maging mga ministers ni Yahweh. Tinawag ho sila upang ipalaganap kung sino itong Diyos na nagpalaya sa kanila. At tulad din po nila, ang iglesia pinatawad, pinalaya, niligtas, hindi para lang umaten, umupo at makinig, kundi para gamitin ng Panginoon na maipalaganap ang kanyang salita. So yung Diyos ng lumang tipan, siya rin mga kapatid, ang Diyos ng bagong tipan. Hindi nagbabago ang Diyos, whether it is the Old or whether it is the New Testament. Now, in chapter 66, kung ating po babasahin, Isaiah chapter 66, talatang 21, Isaiah 66, talatang 21. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Sabi po dito sa Isaiah 66, verse 21. At ang iba sa kanila ay gagawing kumpare at mga katulong ng pare sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. And I will select some of them. Notice, election. I will select some of them also to be priests and Levites, says the Lord. So, sa lumang tipan, hindi po pwede na sabihin natin, Panginoon, gusto ko po maging pare. Hindi rin natin pwede sabihin, Panginoon, gusto ko po maging propeta. Lalo na nung bagong tipan, hindi natin makikita na may mga ilang tao na nagsabi, gusto ko po maging apostol. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Ang mga itong klaseng opisina, mga kapatid, ay nakasalalay sa tawag ng Diyos. Hindi ka pwede maging propeta kung hindi ka tinawag ng Diyos. Hindi ka pwede maging pari kung hindi ka tinawag ng Diyos. At hindi ka rin pwede maging ganito o ganyan unless pinili at tinawag ka ng Diyos. So yan po yung mga ilang halimbawa sa lumang tipan. Dahil ang number one function po ng pagiging priest sa lumang tipan is nagbibigay ka ng serbisyo sa pamagitan po ng salita ng Diyos sa mga tao as a mediator of God. Kumbaga, ikaw yung instrumento ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang mga salita sa mga mamamayan. Which in this case, ang trabaho po ng priest was to give the word of God sa mga Israelita. Pero in Isaiah, it's different. Dahil in Isaiah, inatasan po ni Yahweh ang mga Israelita that kung susundin ninyo ang aking mga utos, ito maging gampanin ninyo. Ibibigay ninyo ang aking mga salita sa buong nations. You will be ministers of God. Pero dahil nga ang mga Israelita ay nag-backslide at hindi nila nagampanan ang kanilang mga tungkulin dito sa Isaiah, instead of kunin po nila yung kanilang responsibility o tuparin ang kanilang responsibility, they failed. And they were led to exile.
Pero nung dumating si Jesus, siya ang tunay na Israel. Siya ang tunay na minister. Siya ang tunay na pare. Kaya nung binigay sa kanya ng Diyos Ama ang tungkulin at kalooban na ipamahagi ang kanyang mga salita, he never once failed his duty. Yun din ang trabaho ng church. We are priests of God to minister to the world. Kaya tingnan niyo po dito sa Revelation chapter 1. Kahit po sa Revelation, nakalagay po ito eh. Revelation chapter 1, talatang 6. Revelation chapter 1, verse 6. So ito po ay nasa konteksto din ng trials. Verse 6. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kalwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. In English, napakadinaw. And has made us to be kingdom and priests to serve His God and Father. To Him be glory, power, forever and ever. Amen. Pero bago ho tayo gawin ng bilang hari at pare, tignan niyo po yung nakalagay sa talatang 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood, has made us to be a kingdom and priests to serve God. So tulad po ng mga Israelita in the Old Testament, pinatawad, pinalaya, ginawang pare. Ganoon din ang iglesia. Tayo ay pinalaya, pinatawad, niligtas, at ngayon ginawa sa harapan ng Diyos bilang mga pare at hari. So no wonder why binabanggit po ng Biblia, tayo po ay tinawag ng Diyos na ipalaganap ang Kanyang salita. This is something that is very important, mga kapatid, na huwag ho natin kakalimutan. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa labas o kahit kanino, huwag niyo lang iisipin, this is just evangelism. Ang tungkulin po natin kung bakit tayo nagbabahagi to begin with, ay hindi lang po ito evangelism lang. Dahil ginagampanan po natin ang ating tungkulin bilang mga pare. Minsan nakakarinig po tayo ng mga biro sa mga taong pilosopo eh. Sinasabi nila, o nandito na naman si pare. O nandito na naman si father. O minsan nandito na naman si pastor. Babae man, lalaki, yan ang tawag ko sa inyo. Nandyan na naman si minister. Kung tutuusin mga kapatid, tama ang kanilang sinasabi ayon sa Biblia. Because you are a priest. Babae man, lalaki, pari ka sa harapan po ng Diyos. At bakit ka itinuring pare? Dahil bit-bit mo ang pangalan ni Kristo at ipinapamahagi mo ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa inyo upang ang iba naman ay makaranas ng buhay na walang hanggan. So the next time na tayo po ay laitin, biruin, o tuksohin na magalit ng mga pilosopo na tao na, nandiyan na naman si pare. Sabihin mo, amen. Pari talaga. Ito ang sinasabi ng Biblia, I am a king and priest of God because I represent my God. Number 3, a holy nation. Now here's what's very important. Sa ating world maps, napakarami mga nation. May tinatawag na Philippine nation, Jewish nation, Chinese nation, Caucasian nation, Mexican nation, North American nation, South American nation. Napakarami mga iba-ibang klase mga bansa, nation, groups, ethnicity of people. Now, we identify mga kapatid bilang mga Filipino-Canadians. Yan ang identity ho natin. Pero, some people would identify themselves as Spanish Canadians, others as Native Canadians or Native Americans. Pero bilang iglesia, mapapilipino ka man, Spanish, puti, black, brown, whatever, iisang ating identity.
we are Christians. There's no such thing as Filipino Christian. There's no such thing as white Christian. There's no such thing as Spanish Christian. Ang sabi ng Biblia, you are a holy nation. Now here's what's powerful. Bakit po ang lahat ng nation sa buong mundo ay galit sa nation ng mga Kristiyano? Is because ang lahat ng mga nation na hindi parte sa kaharian ng Diyos ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga sa Biblia makikita po natin there are two nations, two kingdoms, the kingdom of darkness and the kingdom of light, the kingdom of God and the kingdom of Satan. Kaya nga madalas na binabanggit ni Juan tagapagbautismo, binabanggit din po ng ating Panginoon Jesucristo, magsisi na kayo, paniwalaan ninyo ang ebanghelyo sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. He was bringing in a kingdom. Now, a kingdom also has a nation that is a part of it. So bilang holy nation, bakit napaka-importante na yan po ay tumimo sa ating puso? Dahil sa lumang tipan, kahit ang mga Israelita ay tinawag po ng Diyos, holy nation. Simulan po natin dito sa Exodus chapter 19, talatang 1. Exodus chapter 19, talatang 1. Exodus chapter 19, verse 1. Dito po kinuha ni Pedro ang tekstong o kasabihan na ito or this statement. Sabi po in verse 1, umalis ang mga Israelita sa Rephidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. 3 buwan ito mula nang lisanin nila ang Egypto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Egyptio at kung paano ko kayo dinala rito sa akin. Katulad ng pagpapadala ng agila sa mga inakay niya sa pamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko, akin ang buong mundo. In English, now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. Now, sabi ng Biblia, two things. Para maging treasured possession ang isang bansa, number 1, sundin mo ang lahat ng aking inuutos. Pangalawa, be faithful, fully in all things. Now, ano po sa tingin ninyo kung babasahin po natin ang kasaysayan ng mga Israelita, tinupad po ba nila yung mga ganyang klaseng requirements? Hindi ho. Si Kristo ang tumupad po niyan. Kaya kung iisipin natin, bagamat, yes, pinili tayo ng Diyos bilang holy nation, pero kung yan ang basihan ng Diyos para maging pinili niya tayo as a chosen nation, araw-araw ho tayo nagkakasala eh. Araw-araw ho tayo bumabagsak. Pero sa kabila ng lahat ng ating pagkakasala sa Diyos, bakit pinipili pa rin niya tayo bilang chosen nation po niya? You know why? It's because of Christ. Kapag tayo'y nilagay na kay Kristo, ang nakikita ng Diyos ay hindi tayo, kundi ang kanyang anak. Dahil ang kanyang anak never nagkasala. Tuwing tayo nagkakasala, sino ho ang naglilinis sa ating sa araw-araw para ang makita ng Diyos ay hindi ang ating pagkakasala, kundi ang ating kalinisan dahil sa kanyang anak. It's Christ. Now, hindi lang po tayo tinawag na nation lang. Holy nation. Yung salitang holy is another way of saying you have been set apart by God. Kaya tignan niyo po mga kapatid, bakit ang buong mundo galit sa Christianity?
Para sa mga tao sa labas, ang higpit naman ng pagiging Kristiyano. Ang dami mo isusuko, ang daming bawal, ang daming hindi pwede gawin, ang daming etc. It's because ang ating tungkulin at lifestyle, pamumuhay bilang holy nation is not to be like the world. Kaya nga tinawag holy nation, holy people. So the church, para sa Diyos, is a nation. We are a nation. Pero we are a holy nation. Kapag tayo po ay tinuring ng Diyos bilang holy nation, the reason why tayo tinawag na holy nation, hindi dahil tayo po mismo ang holy, kundi bilang mga pare, ang pinaglilingkuran po natin ay banal. At dahil ang pinaglilingkuran po natin ay banal, dahil ang Diyos ay banal, ganoon din dapat ang kanyang mamamayan. His nation needs to be holy. Kaya nga mga kapatid, bakit po madalas natin nakikita sa Biblia? Lumakad tayo sa liwanag. Bakit binabagit po na Biblia? Layuan mo ang lahat ng uri ng kasamaan. Huwag mo ipapagamit ang iyong dila sa kasamaan. Huwag mo hahayaan na lumubog ang araw na hindi ka pa nakikipagkaisa sa mga minamahal mo sa buhay, sa mga kapatiran, sa iyong kaaway. Lahat ng mga inuutos ng Biblia upang tayo po ay maging matuwid ay dahil po ang Diyos ay banal. And therefore, ang paglayo natin sa kasalanan is what makes us a holy nation. Bakit Sunday nagtitipon tayo? Pero yung mga ibang tao sa labas, they do whatever they want. Nawiwirdohan sila sa atin is because we are not like the world. Sa atin, lalaki at babae ang pinagsama ng Diyos. Sa labas, lalaki at lalaki. Babae. Bakit napaka-weird po nun sa kanila? Is because we are a holy nation. So always remember mga kapatid, you are not only a priest, parte ka ng isang mamamayan na itinuring ng Diyos bilang banal. And lastly, you are a people for possession. Na kung sabihin, a people of God's possession. Ito rin po ay hinugot mula din po sa Exodus. Kung babalikan po natin na Exodus, pero dito po tayo sa 19, talatang 6. Exodus 19, verse 6. So pagkatapos niya po sabihin, yung talatang 5, tignan niyo po sinabi niya dito sa talatang 6. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin, sabihin mo ito sa mga Israelita. Verse 6, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. So ayon po sa verse 5, you will be my treasured possession. Pagdating sa verse 6, you will be a kingdom of priests and a holy nation. Ngayon, sa Deuteronomio, Kapitulo 4, Deuteronomy, chapter 4. Napakaraming teksto mula sa Lumang Tipan. Deuteronomio, Kapitulo 20, Kapitulo 4, talatang 20. Deuteronomy, chapter 4, verse 20. Sabi po ng Biblia sa Deuteronomio 4:20, alalahanin ninyo na kinuha kayo ng Panginoon sa Egypto, ang lugar na katulad ng pugo na naglalagablab, para maging mamamayan niya, at ganyan kayo ngayon. But as for you, the Lord took you and brought you out of the iron smelting furnace, out of Egypt, to be the people of His inheritance, as you now are. Lastly, chapter 14 ng Deuteronomio. Chapter 14, talatang 2. Chapter 14, talatang 2. Sabi po ng Biblia, sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon na iyong Diyos, sa lahat ng tao sa mundo
Kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan. For you are a people holy to the Lord your God. Nabanggit yan dito. Out of all the peoples on the face of the earth, the Lord has chosen you to be His treasured possession. Now, we may ask, Pastor, di ba para sa mga Israelita yan? Yes. Pero sa bagong tipan, in-apply ni Pedro yan sa atin. Pero hindi lang si Pedro, pati na rin si Pablo nung kausapin niya si Titus. Basahin po natin sa Tito, Kapitulo 2. Tito, Kapitulo 2. Talatang 11. Tito, Kapitulo 2, talatang 11. Tignan niyo po yung nakalagay dito, Tito 2:11. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. So ito po ay patungkol sa biyaya. Ito nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. In English, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Mga kapatid, has there ever been a point in your life where naiisip mo parang walang malasakit sa akin ng Panginoon? O minsan nasasabi natin sa ating mga kahinaan, mahal ba talaga ako ng Diyos? Kung ako'y minamahal ng Diyos, bakit ito'y makahirapan ng aking nararanasan? Bakit napakaraming pagsubok na dumarating sa akin? Lagi ho natin tatandaan, mga kapatid, yung magsalita lang ho tayo, mahal kaya ako ng Diyos, nagkasala na ho tayo noon. Alam niyo po bakit? Lahat ng pinlano ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo, bago man likhain ang mundo para sa kanilang kapurihan, isinama niya tayo sa kanyang plano upang maranasan natin ang kanyang pag-ibig. The fact na tinawag po tayo a people for possession, that means espesyal tayo sa Diyos. Tuwing may dinadala ka, you are special in the sight of God. Kapag ikaw'y bumabagsak dahil po sa iyong mga kasalanan, you are special in the sight of God. Now, here's something na kailangan din po alamin ng ating mga kapatid sa pananampalataya na maaari naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. And that is, kung sa Diyos ang iglesia ay isang espesyal na pag-aari ng Diyos, do we really believe that what is special to God ay mawawala eternally mula sa kanyang kamay? That's something we need to understand. Kung may mga iba na kakilala ho natin na naniniwala ang kaligtasan ay nawawala, then what was precious to Jesus, what was precious to the Father, what was precious to the Holy Spirit, which is the church for their glory, kung sila'y mawawala mula sa kanyang kamay for all of eternity, they were really never special. Yun ang kailangan din natin isipin. Kung ang kaligtasan ay nawawala, hindi tayo espesyal sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, tayo pinili, pinatawad, pinalaya, at ginawang espesyal na mamamayan ng Diyos. Why? Because He loves you. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Walang araw, walang segundo na hindi tayo minahal ng Diyos. Kaya nga ang panalangin nga po ni Pablo, ang dinadalain ko para sa lahat sa inyo is that
makita nyo kung gaano kalawak, kalalim, kahaba ang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Para sa inyo. Excuse me. You are a special possession. Mayaman man o hindi, may edad man o bata pa, you are a special possession to God. Kaya, how do you know that you are a special possession? Protektahan ka ng Diyos. He will provide for your needs. Palalakasin ka niya, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan because you are a special possession to God. Now going back to this, what does all four things na nabanggit po dito, kasi mga titulo ito eh. If you were to ask yourself, kung may magtatanong ho sa inyo, explain to me what is the church? Well, sasabihin ng iba, building. That's one of the common answers. Building. Or sasabihin nila, what is the church? Transcona. It's at Transcona. Well, according to the Word of God, ang church is a chosen race. The church is a royal priesthood. A church is a holy nation. A church is a people, plural, for His possession. Yan ang iglesia. Ang iglesia ay hindi lang para sa mga Pilipino. Ang iglesia ay hindi lang po para sa mga puti. Ang iglesia ay lahat ng mga lahi na pinili, pinatawad, pinalaya at niligtas ni Kristo. Yun ang iglesia. Now, another thing that we need to understand is, what do they have in common? Well, chosen race, royal priesthood, holy nation, people for possession. Lahat ito kinuha mula sa lumang tipan para sa mga Israelita. Exactly. Dahil nais po ipaliwanag ni Pedro, ang mga tunay na Israelita ay hindi po yung mga Hudyo na tinuli sa laman. Ang mga tunay na Israelita ay walang iba kundi tayo na na kay Kristo. Now, may mga kapatid ho tayo in the Christian faith na naniniwala sa isang paniniwala na kung tawagin dispensationalism. And they would say, niligtas ng Diyos ang iglesia. Pero, kailangan din iligtas ng Diyos ang buong nation of Israel. Minsan sasabihin nila, dahil may mga gera na nangyayari na po, nagaganap sa Israel, that means malapit na dumating ang Panginoon. Pero kung tutuusin mga kapatid, mula na maipako si Kristo hanggang sa ating panahon, never mga kapatid, tumigil ang pag-uusig sa mga Hudyo. What happened after Jesus rose again? Well, in 70 AD, sino po ang umusig sa mga Kristiyano at sa mga Israelita? It was the Roman Empire. And then in the early 1900s, sino umusig sa kanila? The Germans. So persecution for all nations never ceased. But this is what's important mga kapatid, why I'm mentioning this to you. Kung sa lumang tipan, sila'y pinili ng Diyos for a specific reason. And that reason is, pinili sila ng Diyos hindi dahil matuwid sila, kundi may plano siya na nais niyang tuparin, and that is, kapag dumating na ang Mesiyas mula sa kanila, tapos na. So what does that mean? Lahat ng mga pangako patungkol sa mga Israelita ay in-apply na sa iglesia. So yung sabihin o paniwalaan natin that God is still going to save all of the Jews one day dahil they are His special people, that's wrong. Dahil in the New Testament, yung special people ng Diyos is not the nation of Israel. It's us. That's the truth. Ngayon, kung paniniwalaan po natin that God is going to save all of Israel, every single nation that is in Israel ay ililigtas niya. Lahat ng mga Hudyo ay ililigtas niya.
Now we have two forms of salvation. May salvation ang Diyos para sa church at may salvation din ang Diyos para sa mga Hudyo. Which in the Bible, makikita ho natin, chosen race, that was for the Jews. Priesthood, that was for the Jews. A holy nation, that's for the Jews. A people for possession, that was for the Jews. Pero in-apply ng isang Hudyo na kinasihan ng Diyos na si Pedro, in-apply niya ito para sa church. Tayo ang mga tunay na Hudyo sa espiritual. Tayo ang mga tunay na anak ni Abraham. Hindi dahil po sa lahi, kundi po sa pananampalataya. So ngayon, kung ang mga Israelita noon ay niligtas po ng Diyos mula sa Egypto upang gawin po sila chosen race, royal priesthood, a holy nation, a people for possession, bakit naman po tayo pinili ng Diyos? Sabi po dito, so that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Now, ang mga salitang wonderful light na binabanggit po dito, darkness, light, ang ibig sabihin po ng darkness and light ay makikita po natin dito sa Isaiah chapter 9. Basahin po natin sa Isaiah chapter 9. Isaiah. Dahil ang lahat po na ito ay babagsak at babagsak pa rin kay Kristo. Isaiah chapter 9. Talatang 1. Isaiah chapter 9 verse 1. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Isaiah kapitulo 9 talatang 1. Pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupaing nasa kahirapan. Noong una, inilagay ng Panginoon sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at Naphtali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito na daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitiran ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Natupad po ito sa ministeryo ng ating Panginoon Hesukristo. So saan natin makikita yon? Mateo, kapitulo 4. Mateo, kapitulo 4. Natupad ang Isaiah chapter 9 sa Mateo, kapitulo 4, talatang 12. Mateo 4, talatang 12. Nang mabalitaan ni Jesus na nakakulong si Juan, bumalik siya sa Galilea. Pero hindi na siya nanirahan sa Nazareth kundi sa Capernaum, isang bayan sa tabi ng lawa ng Galilea at sakop ng Zabulon at Naphtali. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Ang lupain ng Zabulon at Naphtali ay daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito ay sakop ng Galilea at tinitiran ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. So tignan nyo ho, may mga propesiya mula sa Isaiah na hindi po natupad nung panahon po ni Isaiah. Natupad po ito 800 years later nung dumating na po si Kristo. Ngayon, ang tanong ho dito, anong ibig sabihin na tayo po ay tinawag ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kabutihan at kadakilaan dahil pinalaya po tayo mula sa kadiliman upang makapasok po tayo sa kanyang liwanag. Ang ibig sabihin po, called from darkness into light, is another way of saying, tayo po ay nakaranas ng conversion. Tayo po ay nakaranas ng conversion. At how do we know this? Ikalawang Korinto, kapitulo 4. Ikalawang Korinto, kapitulo 4.
Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 4. Ikalawang Korinto 4, talatang 4. Sabi po ng Biblia, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Jesucristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Jesucristo. Napakaganda mga kapatid. Made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. So, bakit po tayo binigyan ng 4 na titulo? So that you may declare. So kapag sinabi declare, kailangan gamitin ang mga bibig. Hindi po sinabi so that you may listen or that you may sit, but to declare. So that means you are to share to the world as the Israel of God kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin. At kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin, kaya din po niyang gawin sa sino mang magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Bakit ho? Because once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ito po ay hinugot mula po sa Hosea. Hosea chapter 1, atin po basahin. Hosea chapter 1. Hosea chapter 1. Hosea chapter 1, beginning at verse 10. Hosea 1, verse 10. Pero darating ang araw na kaawaan ko sila at pagpapalain. Dadami sila tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang kayo'y hindi ko mga mamamayan. Sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Now, chapter 2, verse 23. Chapter 2, verse 23. Chapter 2, verse 23. Patitirahin ko kayo sa iyong lupain bilang mga mamamayan ko. Kaawaan ko kayong tinatawag na Lo-Ruhama. At tatawagin ko kayong aking mga mamayan, kayong tinatawag na Lo-Ami. At sasabihin ninyo na ako ang iyong Diyos. Kapag sinabi po Lo-Ruhama, Lo-Haruma rather, Ruhama, that means hindi kinaawaan. Yun ang ibig sabihin nun. Yung ibig sabihin ng Lo-Ruhama na binanggit po sa verse 23 simply means hindi kinaawaan. Pero nung sabihin po dito, at tatawagin ko kayo aking mga mamamayan, kayong tinatawag na Lo-Ami, ang ibig sabihin po ng Lo-Ami is, hindi ko mga mamamayan. Now, why is that important? Because yung mga titiwalag kay Kristo, yung mga hindi naging tapat kay Yahweh, hindi sila ituturing people of God. At hindi rin sila makakaranas ng mercy mula po sa Diyos. Pero tayo mga kapatid, dati kaaway tayo ng Diyos.
But now we are friends and children of God. Dati, hindi natin naranasan ang saving mercy po ng Diyos noon. But now we have received that saving mercy. So in short, ano po ang dapat isipin ng isang mananampalataya na dumaranas po ng paghihirap o dumaranas man po ng anumang klaseng kahinaan? Isipin niya yung 4 na titulo na ibinigay niya para sa iglesia. You are a chosen race. You are a royal priesthood. You are a holy nation. At napaka-espesyal ka na posesyon ng Diyos. At dahil you are these 4 things, kailangan po natin ihayag sa mundo yung kabutihan ng Diyos na nagligtas po sa atin mula sa kadiliman patungo po sa kanyang liwanag. Dahil dati, hindi po tayo mga tao ng Diyos, hindi po tayo mga people of God, hindi po tayo nakaranas ng mercy. Pero dahil nakaranas po tayo ng mercy po ng Diyos, and we are the people of God, gawin po natin yung sinasabi sa atin ng Panginoon. So in short, this is actually evangelistic. Why is it important to share the Word of God? Because once you were not a people, but you're a people of God. Dati, you did not receive mercy, but now you have. At dahil po, we are people of God, we have received mercy from God, karapat-dapat lang na ipakilala natin ang ating Diyos na nagligtas ho sa atin. Because we are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a special possession of God. Kaya mga kapatid, kapag may nagtanong, what is the church? Yan ang sabihin ninyo. That is the church. Amen? Kaya nawa po sa ating pag-aaral po dito sa verse 9 and 10, meron po tayong natutunan sa ating identity bilang mga Kristiyano. We are more than just saved people. May 4 na titulo na binigay sa atin ng Diyos. At may tungkulin at may rason. 4 na titulo, tungkulin, rason. Amen?